Bukod sa Senado, nakainitan din ni Vice President Sara Duterte ang mga kongresista sa budget hearing para sa OVP. Tumanggi kasi ang bise na sagutin ang tanong ng mga kongresista tungkol sa notice of disallowance na inisyu ng Commission on Audit sa 73 million pesos na confidential funds noong 2022. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Tumanggi si Vice President Sara Duterte na sagutin ang anumang tanong tungkol sa confidential funds sa pagdinig ng Kamara sa hinihinging mahigit 2 billion pesos na budget ng Office of the Vice President. Inihambing tuloy siya ng ACT Teachers Party List representative sa isang pusit. You should have reminded her when she said the line, diba? I called your attention, Madam Chair. You did not recognize me. So, ngayon, sasabihin ko na, if you allowed her that, you allowed me a snide comment as well. Proceed Secretariat, with your... Madam proceed, Chair, I would like the with your- Secretariat to repeat the first 3 lines of the comments. Well, point of order, Madam Chair. Point of order, Madam Chair, kasi parang... So let's please proceed with the answer. Point of Madam order, Madam Chair, kasi parang siya yung nagpe-preside eh. Kailangan niyang maipaliwanag. So, hindi pwede yung ganyan na, yung tactics na ganyan, na parang, parang sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit, ay nagaano ng maitim na tinta. Bakit mo ako kinu-crucify for saying a fact that somebody is convicted of child abuse sitting in the chair? Pusit? May kongresistang nagmosyon para burahin sa records ng Kamara ang patama ng bise kay Castro tungkol sa child abuse na pinabura ng nakararaming kongresista. May nagmosyon din para burahin sa records ang patama sa bise tungkol sa pusit at ang sinabi ni Castro na illegal na nagamit ang confidential funds pero natalo ito sa botohan ng 1 boto. Ayon sa Commission on Audit, mahigit 73 million sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022 ang disallowed dahil kulang ang mga isinumiteng dokumento. Halos 70 milyong piso ang pinambayad umano bilang pabuya o pinambili ng iba't ibang goods at gamot. Sana man lang Your kahit time's up. paligoy-ligoy, hindi sinagot talaga Madam Chair. Right, your time's up. Thank you, Madam Chair. She may not like my answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. Depensa naman ng isang kaalyado ng bise. Which we have already taken action by removing the confidential funds of the Vice President in the 2024 budget. So I submit again, Madam Chair, that this is not, if we're talking about oversight, yes, there is oversight of any House committee, but not during the budget hearing of a specific year's budget. Paliwanag ng presiding chairperson, mahalagang matalakay ang confidential funds noong 2022 dahil may epekto ito sa magiging desisyon nila sa budget ng OVP sa susunod na taon. Item number 3 is comparative budget allocation and utilization rate from fiscal year 2019 to 2023. That's item number 3. So I can provide you copies of the letter. So clearly, confidential funds spent in 2022 falls squarely within that. Hiniling din ni VP Sara na palitan si Kimbo bilang presiding chairperson. Please act in a respectful manner. Pasensya na po, hindi po kasama sa poder ninyo ang pagpa-fire ng presiding officer ng hearing na to. I cannot fire Madam Chair. the presiding chair. So bakit Bakit napaka one-sided nito, ma'am? noted po. Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? Tinawag ng bise na pag-atake ang pagtatanong. Nakita na namin yung timelines and nakita na namin yung, kumbaga, script sa narrative ng attack on the Office of the Vice President with regard to confidential funds. Absolutely no plan, any conspiracy, if I may use that word, to attack, if I also may use that word. Nandito lang po tayo para kilatisin ang budget.
Inakusahan niya ang Kamara ng pag-uusap para ma-impeach siya ayon umano sa ilang kongresista na ayaw niyang pangalanan. I will not violate the confidence of a few members of the House of Representatives who have either recorded conversations or participated in shared conversations regarding each impeachment proceedings against me. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.